Sa ibang balita, nagsagawa ng Metro-wide blood donation drive ang Philippine Blood Center, katuwang ang isang non-government organization na layong makatulong sa mga ospital at magbigay kaalaman sa publiko kung ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng dugo o blood donation. Yan ang sentro ng balita ni JM Pineda. Live, JM! Luisa, isang Metro-wide blood donation drive nga ang sinagawa dito sa Philippine Blood Center, katuwang nga yan ng isang NGO na ang pangalan ay International We Love You Foundation. Simula 2018, taon-taon nang nakikilahok si PJ sa mga blood donation drive na ginaganap dito sa Metro Manila. Naengganyo daw siya dahil sa benepisyo dito sa kanyang kalusugan, lalo pa at maraming sakit ang kumakalat sa bansa. Bukod dyan, alam din daw niyang maraming mga ospital ang nangangailangan ng dugo para sa ibang pasyente. Understand the purpose of donating blood kasi nga pag may mga na-aksidente dito sa Pilipinas, at least merong ready reserve in order for them to be able to receive blood. Meron din actually health benefits in donating blood. So for me, I also want to set an example to other people kasi yung ibang mga tao parang they don't understand the importance of donating blood. Kabilang si PJ sa daan-daang pumila ngayong araw sa blood donation drive sa Philippine Blood Center kasama ang non-government organization na International We Love You Foundation. Layunin nito na magbigay kaalaman sa publiko kung ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng dugo o blood donation. Karamihan daw kasi sa mga ospital sa Metro Manila ay dumadami din ang pasyente na kinakailangan ng pagsasali ng dugo. Lahat ng dialysis patients, before they will be dialyzed, they need to be transfused with blood. So that's one. And understandably, especially in our country, ang dami nating vehicular accidents. So yung vehicular accidents natin na yan, karaniwan yan nangangailangan ng dugo. So, ayon pa kay Fabregas, dumaan din ang Pilipinas sa puntong kinakapo sa supply ng dugo ang mga ospital sa Metro Manila. Dito daw ay nagkakaroon ng fixing o bentahan ng dugo, kaya ang mga ganitong blood donation drive ng mga grupo ay makakatulong para makapag-imbak ng supply ang blood center. So, bakit nagkakaroon ng fixing? Kasi nga kulang. So, kung ito ay fixed at hindi siya safe, no? So, pwede tayong magsali ng dugo na may sakit. So that is why, bakit importante ang blood center? Yun yung advocacy natin. Voluntary, non-remunerated. Hindi kasi yung simpleng voluntaryo lang, no? Kailangan walang bayad. Nagpaalala naman ang Philippine Blood Center na tiyakin din ng mga donors na pasok sila sa kriteriya ng mga pwedeng magbigay ng dugo. Kabilang sa kriteriya ang edad kung saan dapat 16 na taong gulang hanggang 65 taong gulang ang donor. Hindi rin daw dapat payat at nasa lagpas 50 kilos ang timbang. Nilinaw rin ng PBC na pwedeng maging blood donor ang mga may tattoo sa katawan, pero dapat 1 taon na itong nakalagay bago mag-donate. Dapat rin daw ay hindi puyat at walang sakit ang donor. Tiniyak naman ng Philippine Blood Center na sapat ang supply ng dugo sa ospital sa kabila ng pagtaas din ng kaso ng dengue sa Metro Manila. Sa ngayon daw kasi, hydration at maagang pagpapakonsulta sa doktor ang isinusulong ng Department of Health para sa mga dengue cases upang hindi rin umabot sa worst scenario na pagsasali ng dugo. Ang management kasi ng dengue sa ngayon, hindi na talaga primarily blood transfusion. Hydration, meaning proper hydration. Tubig, even sa hospital, intravenous fluid, yon ang mga ina-address. Hindi kinakailangan ng blood transfusion unless talagang mababa ang hemoglobin. Angkor sa ngayon ay binigyan din ng PBC yung kahalagahan ng communication ng hospital to hospital at hindi rin daw pwede na hospital to patient ang communication dahil sobrang delikado daw nito. At samantala as of 12:30 ay umabot na o lumagpas na sa 230 na mga donors ang nag-donate ng dugo dito sa Philippine Blood Center. Lagpas yan dun sa target nila na 200 katao lamang. Yan muna ang latest, Luisa. Maraming salamat, JM Pineda.